araw. Hallelujah. Stressful. Stressful, but God is good. Amen. Ay, talaga naman, ang Diyos ay mabuti. Mabuti sa lahat ng oras, mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen. So, kumusta naman ang ating, yung last topic natin, kumusta ang tukso sa ating buhay? Nanunukso. Nanunukso pa rin siya hanggang ngayon. Nanunukso. Huwag tayong bumigay sa Kanya, ha? Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Talagang hindi magwawagi ang tukso sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? So, sa akong ito, ang ating pong pag-uusapan ay sabi nga ng ating moderator na may kasama tayo. So, at ito ay totoo naman siya yung kasama natin everyday, 24/7. Siya kasama natin. Kaya lang minsan, hindi natin siya napapansin at hindi natin siya tinatawag kasi nakakalimot tayo. Sabi nga kanina ng moderator, totoo yun. Yung, most of the time, nakakalimutan natin siyang tawagin. Kaya sa hapon ito, Tumatanda na eh. nawa huwag natin siyang kalimutan tawagin 24/7 sa buhay natin. Amen? So, ang topic natin sa hapon ito is walking in the Spirit. Lumakad na kasama ang banal ng Spirit. So, sino po si Holy Spirit? Kilala po natin lahat siya? Si Lord. So, lahat tayo nakakakilala kay Holy Spirit? Amen. Amen. Yes. Si Holy Spirit po, isa po siya sa Holy Trinity. Diba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, si Holy Spirit po, dumating siya nung Pentecost, nung birthday of the church, sa Acts 2 verse 4. Dumating siya, si Jesus, at nasa upper room lahat sila, nag-gather lahat ang mga disipulo. Doon, sinabi ni Jesus sa kanila na ibibigay niya, ipagkakaloob niya ang magiging katulong ng mga disipulo, magiging advocate nila, tagapagtaguyod, comforter, and helper na magbibigay sa kanila ng mga gifts tulad ng speaking of tongues and prophecy. So, God gave us the Holy Spirit to help us to do the great commissioning. Diba? Ipinadala niya yung Holy Spirit para magawa natin yung mission niya na hindi niya nagawa dito sa lupa. Yung nasa Matthew 28 yata yun. Nasa Matthew yung go and make a disciple. Yun yung great commissioning. So, ang tungkulin po ng banal na Espiritu sa buhay natin is gagabayan tayo sa katotohanan at magbibigay siya ng kakayahan na maunawaan natin ang salita ng Diyos at siya rin yung magliliwanag sa ating buhay. Amen? So, God gave us the Holy Spirit to help us kasi sabi nga doon sa Galatians 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo na mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. So, ang sabi po ni St. Paul dun sa Galatians 5:16, St. Paul encouraged us, all of us, to walk in the Spirit upang malabanan daw natin ang nais na makasalan ng kalikasan, yung laman. So, bakit kaya natin kailangan lumakad na kasama ang banal na Espiritu? So, there are three reason or necessity why we need to walk in the Holy Spirit. So, number one is, there is difference between living God's way and a living Word's way. So, sa living God's way po, is sabi po sa John 13 verse 34, isang bagong utos. Ang sabi dito, binigay ni Jesus, ang ibinigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman kayo magmahal. So,
napakahirap kaya ang magmahal. Sa inyo, mahirap ba o madali lang sa inyo? Mahirap mahalin, lalo na yung Totoo yan. Mahirap po sa totoo lang ang magmahal. Yung utos na ito, mahirap kayang gawin ito. Lalo na pag wala ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kailangan po natin ang Holy Spirit. Kasi sabi ko nga kanina, siya yung gagawa siya yung magbibigay ng kapangyarihan na tayo magmahal at mahalin Kaya natin ang magmahal. kapwa natin. Amen. Mahirap po magmahal sa totoo lang, lalo na pag nasasaktan ka, di ba? Sinaktan ka, sasaktan ka din, sasaktan mo din siya, di ba? Yun naman yung words way, yung gusto mo lang mag-even, gusto mo mag-iganti. Pero ayaw ng Diyos yun, kaya nga binigyan tayo ng bagong utos na magmahalan kayo kung paano kayo minamahal, gayon din naman kayo magmahalan daw. Ito po yung golden rule na ni Jesus sa atin, yung utos niya sa ating lahat na magmahalan daw tayo, tulad ng pagmamahal niya sa atin, na walang pasubalit, walang kondisyon. Ito yung pag-ibig na hindi na magparaya, magpatawad, at maglingkod na walang hinihintay na kapalit. So, ang living God's way is, ang gusto ni Lord is love lang daw. Pero ang Word's way naman is get even. Kasi ang kalaban is ayaw niya ng love eh. Ang gusto niya yung magiganti ka, sinaktan ka niya. Sige, magiganti ka, sabi ng kalaban. Pero dahil nga, binigyan tayo ng Diyos ng katulong na magmahal na kahit mahirap gawin ito, pero kapag ang banal na espiritu na nasa puso natin, magagawa po natin mahalin, unawain, patawarin ang kaaway natin. That is Jesus' way. Huwag po tayong dun sa words way. Amen? Amen. So, ngunit kung, sabi nga dito, ngunit kung kasama natin at nasa atin ang banal na spirit, we conquer evil with good. Nasa Bible din yun. Ang dadali po sa atin kapag ang banal na spirit na sa atin ay yung kabutihan, pagpapatawad sa ating mga kaaway. Amen? So, sabi po sa Ephesians 5 verse 20, lagi kayong magpasalamat daw sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay kahit na living God's way is lagi po tayo magpasalamat kahit na Kahit mas- sitwasyon ba natin sa buhay na nasasaktan tayo, Kahit may pagsubok, magpasalamat ka pa rin. Ano ba tawag dun sa mokers? Minumura? Hindi, minamax. Kinukutsa ka. Kinukutsa! Tayo, praise the Lord pa rin tayo kasi mga renewed na tayo at Para sa loob na. instead of yung maghiganti tayo, pray for them and bless them. Amen? Sabi din po sa 1 Thessalonians 5 verse 16-7, magalak kayo, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. So, lagi tayo magpasalamat kay Lord. Lagi kahit na yung umaharap tayo ng mga problema, trials, kasi part po yan ng ating buhay yung mga trials. At diyan din tayo sinusubok lagi sa ating mga trials. Lalo na pag yung, halimbawa, yung asawa mo, sumukabay yung bahay, di ba? Part po yun ng growing ninyong mag-asawa. Kaya magpasalamat ka. Kaya na kami lang bahay. What I mean is, magpasalamat ka sa grasya na mapapagtagumpayan ninyo ito. Amen? Kasi nasa iyo na yung banal na espiritu Bakit ka magbibigay sa kalaban, di ba? Kaya kahit anong mangyari, don't give in to the word's way. Always, ang piliin mo is always God's way. Amen? Yung ba, huwag kang mawala ng pag-asa dahil minsan, lalo na malayo tayo sa isa't isa,
ano ba yung... Namimiss ka lang nun. Oo nga, namimiss ka lang yun. Totoo yun, namimiss ka lang yun, Sister Lynn. Kaya, don't give in. Ikaw ang, ano ka? Kaya magpasalamat tayo kapag humaharap tayo ng mga pagsubok about that. Kasi part of growing between husband and wife po. Amen? So, number 2 is, there is 24/7 Christian enemy. So, natatandaan niyo ba kung sino ang ating kalaban? Satan. Yes, si Satan, si Devil, si Lucifer, si Serpent, at iba pa pang mga kampo ng demonyo. Alam niyo, sabi nga sa 1 Peter 5:8, the devil is like roaring lion seeking someone to devour. So, ang devil po mga kapatid, nandyan lang siya. Kasi NPA siya eh. Kaya aalig-aligi lang siya. Aalig-aligi lang siya. Kaya Saan ka mahina? be alert lagi. Amen. Kaya kailangan natin labanan ang kalaban sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, we need to pray, study the Word of God, we need to put the armor of God 24/7. So, alam naman niyo siguro yung armor of God, di ba? Dahil napag-usapan natin ng ilang beses yun. Nasa Ephesians 17 yata yun. We need to submit to God and ask the Holy Spirit to help us every day kasi 24/7 nagro-roaming around ang kalaban. Ang kalaban kaya be alert lagi tayo sa kalaban. Amen? Pero hindi naman hindi siya magtatagumpay kapag kasama natin ang banal na Espiritu, mga kapatid. So, ano pa? Sandali. Nasa to na ako ba? Thank you. So, as a renewed Christian, po dapat ang yung mind natin is like a mind of God. Amen? So, remember po mga kapatid, kapag puspus tayo ng banal na Espiritu, sabi po sa 1 John 4 verse 4, for He is in you greater than this He who's in the world. Now, the Holy Spirit dwell within us as believers. So, God power through the Holy Spirit give us the strength to overcome the enemy, Satan. Kaya lang mga kapatid, hindi po ikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin kung hindi natin siya tatawagin. Nandiyan na siya 24/7. Pero hindi siya kikilos kung hindi mo siya tatawagin. Kung hindi mo siya sasabihin na, pagyan mo naman, oo. Kaya kailangan natin siya laging tawagin. Sa lahat ng oras, pagkakataon, dapat ang Holy Spirit come, empower me, give me strength. Lahat ng kailangan, dapat tinatawag natin siya para mag-manifest siya sa buhay natin. Amen? Kasi, andyan lang siya sa puso natin. Hindi siya kikilos kasi hindi naman natin siya tinatawag. Kaya, kailangan